Salamat po na makita ko yung nanay Brother Mark. Salamat po sa inyong pagdalo. Ibang usang, ibang mga Biblia, sakat po ng Revelation. Revelation chapter 12. Alam ng Apocalypse, Kapitulo 12. Revelation chapter 12. Alright, lahat po may Bible, ha? Amen? Chapter 12. At ating babasahin po, talatang 7 hanggang 13. Revelation chapter 12, verses number 7 to number 13. Revelation chapter 7, verse number 7 to number 13. Nakadala po ninyo? At magkaroon tayo po ng palitang pagbasa. Alright, at hindi ko po gaano bibigyan ng exposition itong ating mga babasahin. Sabagat mahaba po ito. Nagamitin ko na po yung talata para ipakita ko po sa inyo ang itsura at ang trabaho ng ating pong kaaway. Number 7 to number 13. Ako muna, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels was cast out with him. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto death. And when the dragon saw that he was cast out into the earth, he persecuted the woman who brought forth the man-child. Now, alam niyo na, may alaga akong aso, at dalawa yan. Yung isa ay pinigin ko na kay Brother Palapon. Na itong alaga naming aso ay hindi ako nabibigla kapag tumatahol. At pagka lumapit ka, tila-tilaan ka, hindi mo nasusurprise. Kasi aso yan eh. Diba? Okay, the dogs will be a dog. At hindi mo nabibigla kapag siya, kung mangagat man siya, nang hindi ka kilala, kapag siya ay sasaktan, sapagkat dog is a dog. Ganun talaga. Now, ito po sinasabi ko para ipaalala po sa inyo that a dragon is a dragon. Alright? The dragon is a dragon, and a dragon will do dragon things. Dito po sa ating mga talatang binasa, ay makikita niyo po yung mga pangalan ng ating kalaban. Sa talatang 10, tinawag siyang accuser of our brethren. Nakita niyo? Anong tawag sa kanya? Yes, tinawag siyang accuser. Isa sa kanyang ugali ay akusahan tayo. Araw at gabi. Nakita niyo po yun? Day and night, inaakusahan niya tayo.
ginawa niya kay Job. Ang sabi ni Satanas kay Job, si Job naman nagtatapat sa iyo kasi pinagpapala namin. Tanggalin mo yung bless niya kung hindi kayo isumpa. Naman niyo ba ako? Kaya tayong mga mananampalataya, yun ang gusto kong ipaalala. Huwag na huwag tayong mag-aakusahan sa isa't isa. Tandaan nyo, ang mag-akusa ay gawain ng dyablo. Nakita niyo ba ako? Mag-iingat tayo doon. Okay? Yun yung gawain ng dyablo. Magbintang ka, dapat kayo ginagawa lang yan kasi ganyan sa Panginoon. Tinawag din ng dyablo sa talatang 8, tinawag siyang David. Nakita mo yan? Accuser, pangalawa, David. Diablo siya. And then, of course, tinawag siyang Satan. Nakita niyo ba? Amen? At tinawag din siya dito po sa talatang 8 na deceiver, mandalaya. Nakita niyo ba? Amen? Verse number 15, ano bang tawag sa kanya? Serpent. Okay? Serpent. Alright? At talatang siyang, hindi lang basta serpent, kundi tinawag siyang old serpent. Bakit old? Sapagat siya yung serpent na nagdadumaya kay Eden, sa araw na ng Eden. Old serpent. Di ba namin siya? Amen? At isa dito, sa tawag sa kanya is what? The Dragon. The Dragon. At yun ang ating title, The Dragon is being a dragon. Ang dragon ay dragon. Okay? The dragon is being a dragon. Let us pray, Panginoon. Tulungan mo ako, nadaling ko ang salita mo. Ngayon pong gabi, ako ba ibigyan mo ng kapangyarihan, ako ba iyong ingatan, kami ba iyong ingatan, Panginoon? Sa aming pong pag-uusapan, bigyan mo ako ng salita, bigyan mo ng unawa ang lahat, and the Lord helps me, Holy Spirit, bigyan mo ako ng power, ng guidance mo, Panginoon. Dahil bigyan ko ng tama ang mensahe mo. At ang iyong mga anak, ang iyong mga tupa, makakain mo ng maayos. Mapalakas mo po, maali mo po, at mapag-alag mo po, at mapalago mo po ang pananampalataya, at mapalago mo po ang pag-ibig nila sa iyo at sa isa't isa at sa gawain mo. Hinihiling ko ang blessing mo ito, ang iyong biyaya ito, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Alright. Yes, kaya nga nasa pa, that dragon is a dragon. Alright? And a dragon will do dragon things. Lahat ay gagawin niya sapagkat siya ay isang dragon. Alright? Now, nakita niyo po sa talatang 13, talatang 13, alright? Okay? When the dragon was saw that he was cast out into the earth, nung siya po'y itaboy na ng Diyos dito po sa lupa, ang ginawa niya, he persecuted one. Yes, kanyang he-persecuted the woman. Okay? Hinagad niya na kanyang wasakin, patayin itong babaeng ito. Nang itong babaeng ito ay dito sa ating talata, sa chapter 12, ay walang iba kundi ang bansang Israel. Alright? Ang bansang Israel. Pero gagamitin natin ito at hindi naman masama kung gagamitin natin ito rin ay pwede nyo gamitin sa church ng Panginoon. Di ba namin? Hindi ba ang church ay kinumpara ng Diyos sa isang birhing babae? Alilipin? Amen? Amen? At tinawag ang mga miyembro na mga anak sa book of 1st, 2nd John, and 3rd John. Di ba namin siya? So the dragon is a dragon. Alright? Now, ngayon, let me know, okay, Satan is not just going to sit. Hindi siya basta uupo lang kapag kayo pong nakita na ang church ng Panginoon, ang mga tao ng Diyos ay ginagawa ang gawain ng Panginoon. Talaga po siya kikilos, kaya talaga siya kikilos, gagawin niya ang magagawa niya upang kanyang sirain ang gawain ng Panginoon. Alright? Because the dragon is a dragon. Amen? Amen? Kaya nga, ipaalala sa inyo about Satan is being Satan. Number one,
lagi po nating tatandaan that Satan hates the church of God. Okay, pakibasa ka ng malakas? Pakibasa? Alright. Lagi mong tatandaan yan. Satan hates the church of God. He hates God's people. Alright? Ibig niyang patayin, ibig niyang wasakin ang gawain ng Diyos at ang mga gagawa ng Panginoon. Alright? Ang dahilan, because the church does the works of God. Amen? Ginagawa natin ang gawa ng Diyos eh. Nakikinig sa akin? Sinisira natin ang gawain ng Diablo, pero pinagtitibay natin at abala tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Nakunin po ako, ang hangad ng Diablo ay kanyang pinublog ang tao sa impyerno. Idadama niya. Anong ginagawa natin? Inaagaw natin sila sa apoy. Nakikinig ba kaya? Amen? Ang hangad ng Diablo is what? Sirain ang Word of God. Hindi ba? Amen? Amen? Perversion. Sirain ang Word of God. Itago ang Word of God. Iklubi ang Word. Pero anong ginagawa natin? We preach the King, His Bible. Amen? No? Hindi na magagawang talon ng Diyos. Hindi na magagawang sakta ng Diyos. Hindi na magagawang sakta si Kristo. Diba dali? Ang magagawa na niyang sakta, diba? At siya ay yung body ni Christ, the church. Kaya lagi nating tatandaan, the dragon is a dragon and he hates the church of God. Amen? Ano ngayon? Kapalit tayo. Amen? Kung saan tayo nakakarating. Halos lahat na namin nagpa-participate na sa pagbabahagi ng Word of God. Amen? Isipin mo yan. Ang gawain ko sa lupa, lumalaki din. Oh. Yes, so he hates the church of God. Alright? Pero ibang church, hindi parang pagkakabalaan niyo. Amen? Amen? Hindi parang pagkakabalaan niyo. Alright? Tayo ngayon pagkakaabalahan. Sapagkat ating nasisira yung kanyang programa. Amen? JIM, Pentecostal, sabi niya, never mind. Akin na yan eh. Amen niya siya? Protestant Church, akin na yan. Atakayin ba niya Catholic? Hindi. Armas na nini para makapag-recruit pa siya ng maraming tao doon sa impyerno. Diba? So, ang magkakapala niya, walang iba, kundi ang New Testament Church. Amen? The pillar and ground of the truth. Ito may mga Bible study natin. Hindi bumabaksa, dumadami pa ang attendance. Amen, sir? Isipin mo yan. Sa gitna ng pandemya, ang nakakalig ng puro Word of God. Amen? Isipin mo, o inanin ni Mark, tsaka sino pa ito? Yung kanilang inanin mo? Grace. Ito mo, si Krista o Grace. O, hindi ba? O, ano ba nanin ni Mark? Si Lisa, tsaka si Grace. Grace, tama, no? Lisa, di ba? O Lisa, maliwanag naman sa'yo, di ba? Hindi ka ginagawang baptist, di ba? Tinanong ka pa nila, anong tanong na? Kung sakali mamatay ka, hindi mo malangit ang butang. Tinanong ka nila, di ba? Tama naman talagang layo nila. O, manin kay Grace, di ba? Hindi ka namin nagawang baptist. Ang gusto namin, makatiya ka na mamatay lang tayo, langit ang butang mo. Ayaw mo ganyan. Amen? Hindi namin ginagawa sa impyerno. Gusto namin yung madala sa pili ng Panginoon. Kasi, ang ibang simbahan, ang kanilang layo ni Sultan, may tumalo, may sumimba. Tuwan-tuwa yung pastor. May sumisimba ka. Ang pastor, tagagawa lang ng sermon, taga-tingin-tingin lang. Stress pa yun. Stress na yun. May bakasyon pa. Ako walang bakasyon eh. Okay lang, doon na lang. Eh, pero muna.
church ay talagang ginagawa niya, abala siya sa gawain ng Panginoon. Alright? The dragon is a dragon. Alright? Kasi talagang hahadlangan niya. Sisirain niya ang church ng Panginoon. Kaya sabi ng John 10:10, the thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. Amen? Pero sabi Kristo, but I am come, di ba? Upang magkaroon sila ng abundant life. Kaya lagi natin, the devil is a dragon and hates the church of God. Kaya kinakampin ko yung ating prayer meeting. Yun ang power natin. Nakikinig ba kayo? Yun ang ating power. Alright? Yun. No? Okay. Alright. Ini-encourage ko kayo natin. Go to church. Ano mo na maghanap? Go to church. Duman kayo. Ano mo na maghanap? Amen? Pagay nyo, hindi maliit na bagay yun. Malaking bagay yun sa Diyos at malaking bagay din yun sa akin. Hindi ko na kayo para mapuntahan isa-isa. Makita ko lang kayo dyan, malaking encouragement na sa akin. Amen? Kung ginauusahan na isa-isa yung ko kayo puntahan, ang dami-dami yung mamatay ako doon. Di ba namin? Amen? Palipan lang mabalita ka na, nagihingalo ka na, punta ako. Tama, amen? Bakit? Kasi, ilang taon na tayo. Ilang taon na tayo. Sige. Tapos gusto na limutan mo. Sige, natulungan tayo. Kung ito, 27 na, hindi pa? Kayo dapat nga magtamba. Huwag nani, mag-church ka. Dapat magtamba siya. Gusto, 27 na tayo. Church pa ako. Sabihin mo ba ako? Hindi na, tama ba? Hindi na. Kasi mag-church na kayo eh. May ilag na kayo manunod eh. Yung mga bata na lamang. Yung mga bata Kristiyano na lang. Alright? Isa ganun paraan, talagang makapokus tayo sa gawa ng Diyos. So meaning in evangelism. Amen? Amen? At hindi ako naman may of course, nakasama niyo ako. Pero parang nakakahingi pa ako ng message, nakakapaghanda pa ako para sa inyong lahat. So don't forget, He hates the church of God. Alright? Kaya nga, pray for the church. Pray for your pastor. Pray for Ate Queen at maging sa aking mga anak. Amen? Because the dragon is a dragon. And pray also, higit sila maging sa ating mga manggagawa ngayon. Kila Analo, kila Barry King, kila Kenneth, kila Marvin na yan. Amen? Sa mga Sunday school teacher natin na yan. Amen? Pag-ido sa Ashley Ministry, hindi maliit na bagay yun. Kay Noel, kay Anna, nakikinig mo ba kayo ko rin? Amen. Pray for them. Don't forget, the dragon is a dragon. He hates God's people. Higit sa yung mga manggagawa ng Diyos. Yung mga namumuno na yan. Alright? Secondly, be aware of Satan tactics. Because the dragon is a dragon. You must beware of his tactics. 2 Corinthians chapter 2 and verse number 11. 2 Corinthians chapter 2 and verse number 11. Alright, sabay-sabay tayo. Diba, sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, lest Satan should get an advantage. Okay, 2 Corinthians 2 and verse 11. Andiyan na kayo? Alright. In verse number 10, kailangan, to whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgave anything, to whom I forgave it for your sakes, forgave I it in the person of Christ. Okay, pinaalalahanin sila. Huwag na kayo magtayo ng galit ka rin naman. Yung dapat patawarin nyo, pag pinatatawag ko na rin. Magpatawaran tayo. Yung nakatiwag, magpatawaran tayo. Sabi ni Pablo. Alright, bakit? In verse number 11. Baka tayo ay malalaman pa ng Diablo. Nakatayo? Di ba nakita na ang Diablo ay laging naghahanap ng pagkakataon. Kung paano siya makapapasok, kung paano siya makasisilan para masira niya at mahati niya ang church ng Panginoon.
Kaya sabi ni Pablo, okay, baka lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his what? Devices, tactics. Marami siyang taktika. Tatanda natin, kung ang mundong ito ay 7,000 taon, magpi-7,000 taon, ganun din ang Diablo nating kalaban. Matagal na siya sa kanyang ginagawa. Alright? Kaya we must beware of Satan tactics. Alright? As a believer, you must know that Satan is going to do what he always does. Hindi siya magbabago. Hindi siya magbabago. Alright? Nandun na magtatanim siya ng mga wrong dating sa church. Naroon na siya manunungsok upang yung church, yung company, ay kanyang maduhisan. Hindi ba kayo? Madumihan. Sa ganung paraan, maging kahiya-hiya tayo sa paligid natin. Kung tayo ay mababatuhan ng putik. Maraming isa? Kaya dito, really try na maging normal lang. Ito ako eh. Ayoko maging parang yung mapagbalik kayo. Akala mo huling-huling. Normal tayo. Okay, kasi, normal. Alright? Beware of Satan tactics. Huwag tayong malala ng Diablo na yan. In 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 8, tinan niyo po, isa sa taktika niya. Alright, hindi lamang siya nagnanakaw ng salita, hindi lamang siya nagtatanim ng mga wrong doctrine, hindi lamang niya tinutukso ang mga tao ng Diyos, alright, na magkasala, masira ang buhay, mag-fornicate at pagulaan ng church, kundi siya yung kanya rin gumagawa rin siya ng paraan upang mapigilan niya ang gawain ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 18. 1 Thessalonians 2 and number 18. Okay, nandiyan na kayo? Sabay-sabay tayo. Ready? Basa, wherefore we would have come unto you, even I Paul. Pakalabas, once and again. But Satan is what? Kita mo? Hinadlangan si Pablo ni Satanas. Nakita yan? Sabi ko sa inyo kanina. Alright? Okay? We must know that Satan is going to do what he always does. The dragon is a dragon. Lagi niyang gagawin, hadlangan tayo, hadlangan ang gawain ng Panginoon. Amen? Kaya nga, hindi ako nananalig sa sarili kong kakayahan o sa lakas. Kung sa sarili ko lang, hindi tayo makakagaling. Itong lahat ng ito, gawa ito ng Diyos. Nakikinig kayo? Ipinakikita ko, Panginoon, hindi ko kaya gawain mo. Kung ako lang, hindi ba walang mangyayari sa amin? Tulungan mo kami, kailangan ka namin. Kailangan namin ng power mo, Panginoon ng Diyos. Diablo ang kalaban namin. Ano magagawa ko doon? Salamat sa kabutihan ng Diyos. Amen? So the dragon is a dragon. Hahadlangan niya tayo. Hahadlangan ka niya. Kaya ikaw sa Pilipinas kahapon. Sabi ko doon sa Pilipinas, okay, Mrs. Okay. O sige, nagka-promise kang dadalo, Pag may pagkakataon, huwag may pagkakataon, hindi mangyayari yun. Nakikinig kayo? Tandaan mo lagi. Okay? Burahin mo na sa iyong vocabulary sa salitang, pag may pagkakataon, gagawin ko ito para sa Diyos. No. Hindi mangyayari yun. Sa tuwing-tuwing na may gusto kang gawin para sa Diyos, hindi madali, laging may balaki. Kailangan is what? Determination and persistency. Determinado ka at ano man ang mangyari, gagawin mo yung kailangan mong gawin para kay Kristo. Parinig niyo isang? Because the dragon is what? Is a dragon. Alright? Magdanako siya, mapapatay siya, maninira siya, at maglalagay siya ng maraming balaki. Alright?
Now, in chapter 12, verse number 12, tignan niyo po. Tignan niyo po. Revelation chapter 12 and verse number 12. 12, ready? Therefore, alright, verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb. Naroon ang ating tagumpay. Okay, si Kristo, yung kanyang dugo, yung salvation, and by the word of their testimony, at yung kanyang salita. Alright? Nagpiliman niyo po din, apat na ulit niyang sinikat, tuksuhin ang ating Panginoon sa Kristo. At ang sagot lang lagi ni Kristo ay what? The word of God. It is written. Amen? It is written. Alright? In verse number 12, therefore, rejoice, ye heaven, and ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth and of the seed of the devil, because the devil is come down unto you, having what? Yes, galit na galit siya, sapagkat batid niya na kaunting panahon na lamang ang nalalagit sa kanya. So, ibig kong makita niyo, ang diablo alam niya kapag malapit ng matapos sa mundo. At malapit na siyang katulad ng doon lalo siyang mag-uumusok sa galit at gagawin niya ang lahat ng paraan upang mawasak niya gawain ng Diyos. Kaya kailangan natin ang tulong ng Diyos sa ating buhay. Diba naman niya sa kailangan natin ng blessing niya. Kailangan natin ng power niya. Alright? Okay? Because the dragon is a dragon. Alright? Now, sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 2:11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Now, ibig kong ibigay yung ilang mga taktika ng diablo. Alright? Okay? Yes, okay. The devices he uses against God's people. Ano ba yung mga taktika nito na madalas niyang ginagamit laban sa mga tao ng Diyos? Alright? Importante alam natin, no? Sa ganun pala ay ma-reject natin kapag ito ay kanyang ino-offer sa atin. Alright? Ano ba itong mga device nito na kanyang ginagamit? Okay, number 1, disappointment. Lagi mong tatandaan, okay? The dragon sa dragon, at number 1 niya, na nakasangkapan upang ikaw ay kanyang silaniswa. Ano yung nakalabas na? Disappointment. Tamang Tagalog, kabiguan. Alam mo yun? Kabiguan. Minsan, pangarap mo, hindi mo na ako. Anong gagawin mo? Tatapusin mo buhay mo? Disappointment. Okay? Alright. Okay? Mayroon kang inaasam, pero hindi nangyari. Disappointment. Alright? No, I actually believe tayong lahat dumadaan dyan. Maraming dumaan na dyan. Hindi lahat ng pinangarap ko nangyari sa iyo. Tandaan mo lang yung binabagay siyang, hindi pwedeng mangyari na lahat ng gugustuhin mo mangyari. Hindi pwede yun. Nakikinig sa akin, hindi pwedeng laging masarap ang kakain mo. Even Israel, tinuruan sila ng Lord na pag kumain kayo ng roast lamb, laging merong bitter herb. Sabay ang kain. Nakikinig sa akin? Nabas ba yun? Tuwing kakain sila ng roast lamb, laging merong bitter na gulay. Sabay nilang kinakain niya. Nagpapakita ito na habang nabubuhay tayo sa mundo ito, hindi pwedeng lahat masarap. Di ba namin? Hindi lahat ng papangarapin mo mangyayari sa'yo. Hindi lahat ng gugustuhin mo dahil sa'yo. Hindi. Matutuhan. Doon tayo tumitibay sa Panginoon. Amen, Kisan? Amen? So be prepared. For what? Number 1, disappointment. Alright? Disappointment. Okay? At lahat tayo gumaan dyan. We wanted something, pero hindi dumating sa atin. Okay? But listen, but to the mature Christian, to the knowledgeable Christian, all disappointment are God's appointment. Diba namin? And we must view as such. Kung hindi,
pagmana mga kanang diablo. Alright, inagtan nyo ha? Okay, to be disappointed is to forget Romans 8:28. So don't forget Romans 8:28. Ang lahat ng mga bagay ay what? Nagkakalakip-lakip, nagumagawa sa mga nagsisiibig sa Diyos, yung mga tinawag ayon sa kanyang ninanasan. Iba namin, walang aksidente sa Kristiyano. Amen? Yun ang ating tagumpay. Sa mata ng tao, bigo. Pero sa mata ng Diyos, tagumpay pa rin. May plano ako sa iyo. Okay? Disappointment. Secondly, pag na-disappoint ka, ano kabuntod? Discouragement. Discouragement. Nabigo? Hindi ito pa ang pangarap mo? Of course, ang ibig mo is what? Discouragement. Ang tingin mo, wala ka ng pag-asa. Ha? Wala ka ng pag-asa. Wala na mangyayari sa buhay ko. Alright? Ha? But don't forget, ha? Yes, but don't forget, in Deuteronomy chapter 1, 28 to 29, sabi ng Panginoon, fear not, neither be discouraged. Huwag kayong matakot at huwag kayong mawala ng pag-asa. Bakit? Because the Lord is our portion. If God be for us, who can be against us? Ang Diyos at kakampi ko, ano ang magagawa sa akin ng tao? Be mature. Grow up. Amen, Lisa? Amen? Ito, lahat ng mga great man of God dumaan sa discouragement. Amen? Doon sila tumibay. Doon sila tumatang. Amen, Lisa? So ito yung kanyang mga taktika na ginagamit niya para hindi kakunting Kristiyano ang nabiktima niya. Kaya gusto ko matutuhan natin pareho at ngayong gabi nito. Amen? Amen ba siya? Deuteronomy chapter 1, 21 to 20. Pasahin niya po natin. Deuteronomy chapter 1 and 21. Deuteronomy chapter 1, 21 and 28. Alright, ready? Sabi ng Lord, behold, the Lord thy God hath set the land before thee. Go up and possess it, as the Lord God of thy fathers hath said unto thee. Fear not, neither be discouraged. And verse number 28, whither shall we go up? Our brethren have discouraged our heart, saying, the people is greater and taller than we. The cities are great and hold up to heaven. And moreover, we have seen the son of the Anakim. Alright? Pero sabi ni Moses na, verse 29, then I said unto you, dread not, neither be afraid of them. The Lord your God which goeth before you, He shall what? He shall fight for you. Ang Diyos ang makikipaglaban para sa iyo. According to all that He did for you in Egypt before your eyes. So sabi ko madalas ulit, kung mayroon ka mang pangangailangan ngayon, huwag mong kakalimutan, hindi ka ngayon lang nangailangan. Alam niyo sa inyo? Hindi ka ngayon lang nangailangan. Nangailangan ka rin ng mga karakter. Nakarating ka sa ganitong edad, ano sabihin, nag-supply ang Diyos sa iyo. Ba't ka natatakot? Ba't ka nag-discourage? Hindi ka nang malabuhan. Amen? So, build your life in your past experience. Huwag mong kalimutan yung mga panahong iningatan at binigyan ka ng Diyos. Amen? Ang Diyos mo hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and then what? Forever. Amen? Amen? Ang
mundo ito, ipagkakit sa iyo. Are you with? Mga nakaraan, magkikino yung mga nag-birthday natin member. Ang sarap ng buhay, ang sarap ng mga membro ko ngayon. May mga pagkain sila. Amen? Nakita ko, pinagpapala kayo ng Diyos eh. Amen? Alam mo isang ginagawa ng Diablo? Binibigyan kayo ng pagkalimot. Gumagawa sila para malimutan mo yung mga ginawa na ng Diyos ay ng mga nakaraan. Okay? Yes, disappointment. Ano pa yung pangalawa? Discouragement. But don't forget, if God be for us, who can be against us? At itanin mo sa puso, the Lord is my shepherd. Yan minsan, ang Panginoon, ang aking pastor. Okay, pangatlo. Alright? Tandong, kabiguan, yaroong kawalang pag-asa. Ang pangalawa, wala ka nang magawa, wala nang pag-asa. Of course, ang kabuntot na, magkakabuntot yun eh. Okay, disappointment. Pangalawa siya, discouragement. Ito po yung tactical ng Diablo. Alright? At ang Diablo ating kalaban is a dragon. And a dragon is a dragon. Okay? So, pangatlo, despair. Despair. Alright? Despair. Pero ayaw ko gamitin yung isang term dyan. Laging ginagamit yun ng mga irresponsibility. Despair or what? Loneliness. Ano yung isa na parang, sige na nga, depression. Yes, hindi ang gets ka magpuntahan. Okay, yes, okay, ano, disappointment. Discouragement, then, of course, yes, despair. Ito yung labis po na kalungkutan. Labis na kalungkutan. Alright? Now, take note po din, unless na ito po yung magic mo, this is why, it can destroy your Christian life. Hindi ka kaunti ang nasira dyan. Dinaig ng labis ng kalungkutan. But to despair or to be depressed is to forget 2 Corinthians 4:8. To despair or to be depressed is to forget 2 Corinthians chapter 4 and number 8. Ini po sabi ni Pablo, Sabi ni Pablo, verse number 8. Alright. Okay, verse 7 to number 8. 7 to 8. But we have this treasure in earthen vessel. Nakita niyo? Nakita niyo po? Okay, tingin mo kayo. Tuloy lang na. Yun, hawak. Hawakan niyo po yung katawan niyo. Pakita niyo Okay. Yun yung earthen vessel. Okay niyo po? Yung hawak mo ngayon, yan yung earthen vessel. At sa earthen vessel, mayroong treasure. Okay? Ilang treasure yun? But we have this one treasure in earthen vessels. Ito yun. Diyan sa katong mo yan, mayroong treasure. Ano yung treasure mo yun? The gospel of the Lord Jesus Christ. Are you listening? Amen? And you know what? The Holy Spirit na tumatahan sa iyo. Okay, nasa iyo. Alright? Kaya lahat mong nagagawa ay nagagawa mo bagamat ikaw ay earthen vessel na. Iba namin? Sa mga ng Diyos na sumasayo at gumagawa sa iyo. So that the excellency of the power may be of God and not of us. Iba namin isa? Alright. So dahil dito, in verse number 8, sabay-sabay nga po tayo, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in what? But not in despair. Amen? Ganyan pa karaming problema dumating sa'yo? Mas marami kay Pablo. Pero sabi ni Pablo, gano'n pa man, hindi ako
You follow me? Apa? Number 9, persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. So, huwag mo kakalimutan yan. Nasa iyo ang Panginoon. Nasa iyo ang Espiritu Santo. Alright? Huwag mong hayaan mapagtagumpayan ka ng iyong kalaban. Huwag kang mabalisa. Ibig isa? Ayan? Huwag kang mabalisa. Huwag kang mag-worry. Huwag kang mabalisa sa hindi mo naman kayang tapusin o kayang gawin. Ibig isa? Ano tanongin ito maling umaga? Yung sabi, yung aming bahay naman yung umari, magtutulog-tulog pa rin, may mag-aalos-alos pa rin. Pag magpo-focus ako doon, malulungkot naman ako. Gabi ano ka naman, tsaka pa ako mag-aakit, tsaka pa magkukuliman. Yung hindi ko magagawa, bakit ko problemahin? Hindi ko makahit tapusin yan. Diba namin isa? Amen? Amen? So next year na lang. Sa March, bago mag-birthday. Amen? Minsan kasi tayo, para tayo yung butiking maliit, nakayap ko sa poste, pinipilit iyapusin ng poste. Hoy, tanga, hindi mo kaya yan. Nakikinig ka sa akin? Minsan ikaw ganun din. Hindi mo magagawa yun. Bakit ka magpapoko sa hindi? Wala ka naman magagawa. Amen isa? One day at a time, dear Jesus, that's all I want. And then, one day at a time. And then, yung kaya mo lang. And then, isa, yung kaya mo lang. Dagdag nyo ha, kaya nga, to despair or to be depressed is to forget that God is working in your lives. Nakaya po? Ha? Okay, pakibasa nga. To despair is to forget that God is what? Working in your lives. Amen? Okay, isingin po. Totoo ito ha. Tandaan niyo, walang isang member ng Calvary na ang Diyos hindi gumagawa sa Kanya. Tandaan mo natin, gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong kakalimutan yun. Huwag mong hayaan, kainin ka ng tao, kainin ka ng pangamba, kainin ka ng kalungkutan. Huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan, mapagdalaman ka ng diablo. Huwag kalimutan, the dragon is a dragon. Ito yung kanyang mga taktika. Ano yung number 1? Disappointment. Pangalawa ng taktika niya Yeshua. Ang ginagamit niya, discouragement. Listen, totoo ito ha? Okay. Very effective ito. Maraming dagdag dito. Okay? Ano yung pangatlo? Despair. Labis na pagkalungkot. Okay? Number 4, doubt. Pagdududa. Pag-aalinlangan sa mga sinabi na ng Diyos. Sinabi na niya. Marami na sinasabi. Ano ba? Alinlangan mo ba? Alright? Doubt. Okay? The devil is a dragon. Okay? And the dragon is a dragon. He attacked Eve in the Garden of Eden upang kanyang huwag paniwalaan lahat ng sinabi na niya. Hindi na nangyari. Nagduda ang babae. Okay? Higit siya naniwala sa salita ng diablo kaysa sa salita ng Lord. Nalagdag sila. Doubt. Okay? Palagi mong itatanong sa isip mo, kapag nakapato ang Bible mo doon sa table, ayun ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos yun. Lilipas ang langit, lilipas ang lupa, hindi lilipas ang word of God. And at lahat ng ipinangako ng Diyos ay pawang yea and amen. Okay? Doubt. Alright? And to doubt is to forget to pray and to forget
1 Timothy 2:8. 1 Timothy 2:8. Basahin nga po natin. 1 Timothy 2:8. Alright, yan na kayo? 1 Timothy 2:8. Ready? Basa. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands with a vow. Yes, walang po at walang pang-aalinlangan. Natingin sa akin. Okay, lifting up, taas ang holy hands. Di ba may? Lifting up, no, ang ibig mo sabihin, gagano'n tayo? No! Hindi gano'n. Pag sinabi ang lifting up sabihin, what? Okay, nung araw, pag sila po ay susuko sa kanila sa kanilang kalaban, suko na, kailangan itaas ang kamay. Ano sabihin itaas ang kamay? Hindi sabihin surrender. Sabihin, wala akong hawak na armas, hindi kita sasaktan. So, you see? Amen? Hindi ako lalaban. Ito yun. Kung sinabing lifting up holy hands, sabihin, Lord, I surrender. Di ba namin? Amen? Lord, surrender ako sa iyo. Lord, submit ako sa iyo. Amen? Amen? Hindi ako kontra sa iyo. Di ba namin? Amen? Without what? Without what? Wrath and what? Doubting. Okay? No, surrender ako sa iyo. Submit ako sa iyo. Amen? Hindi ako galit, Panginoon, at hindi ako nagdududa sa lahat ng iyong pangako. Amen, isa? Pag hindi ko alam na siya, matatalo ka ng diablo, and the dragon is a dragon. Amen? Huwag mong pag-alilanganan lahat ng sinabi ng Diyos. Iligpawang ye and amen. Amen? So, hindi ba huwag lukakan ko ng kapatid. Ha? Lipo yung kanyang pangako. Alright? Ha? Lipo yung kanyang pangako na mangyayari. Lahat nangyayari na. At lagi mo tandaan, okay, isa na lamang ang hinihintay natin. Walang iba kundi yung kanyang pagbabalik. Lahat natupad na, ito na lamang. He is coming like a thief in the night. Amen? Wala akong kanilangan, darating ang Panginoon. Alright? Okay. Number 5, na mas tactical niyang ginagamit. Defame. Defame. Okay? Defame means slander or insult. Alright? Now, madalas, tayong mga Kristiyano ay guilty sa ganitong bagay. Tama ba? Tama ba? Hindi. Ang bait mo naman. Lahat ay guilty sa ganitong bagay. Okay? We criticize our brother and sister. Alam mo? Pinupulaan natin ang ating kapatiran. Minamaliit natin, minamata natin ang kakayahan ng ating kapatid. Nakakalimutan mo ang Diyos ang gumagawa sa Kanya. Okay? Defame. Okay? Madalas, kapag meron kang hindi gusto, meron kang asal ka sa Kanya, ayaw mong sabihin ng diretsuhan, pinatatamaan mo siya sa Facebook. Anong galing yan? Okay? Kung meron kang laban sa Kanya, huwag mong i-text. Huwag mong i-PM. Huwag mong i-shout. Diba naman kasi, nagbigay ang Diyos ng paraan upang ayusin ano man ang suliranin ng magkakapatid. Matthew 18:15. Lapitan mo ko, sabi niyo. Amen? Nagpapakita ng maturity yun. Okay? Matthew 18:15. Alright. Sino nga po natin? Okay, mahalaga ito. Ito po ibinigay ng Lord. Okay, ito po nakikinig ba kayo? Ito po ibinigay ng Lord. Bakit? Ibinigay? Because the dragon is a dragon. Okay? Kapag hindi mo ito
alam magkakagulo, magkakapatid sa Panginoon. In Matthew 18:15, if we have something against our brother or our sister, ano nga namin dapat gawin? Matthew 18:15, ready? Basta moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him what? Alone. Kayo lang. Huwag mo na munang ipagkalat. Nakikinig kayo? Huwag ka na munang maghanap ng kakampi. Between thee and him alone. Tama ka? If he shall hear thee, thou hast what? Thou hast given thy brother. Alright? Defame. Kaya, so, don't forget. Okay? Don't forget 1 John 4:7. Don't forget 1 John 4:20. Huwag mo sabihin, I love God, kung hindi mo naman love ang iyong kapatid. Paano mo maibig ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung yung kapatid mo nakikita mo every Sunday, hindi mo maibig. At lagi kang kontra sa Kanya. Lagi kang mismo sinasabing, masama lalo sa Kanya. Iwasan mo yan. Diba namin kasi, huwag tayong mapagdalangan ng diablo ating kalaban. Amen, Christian? Be loyal to Christ and be loyal to the Church of Christ. Okay? In 1 John chapter 4 and number 7. 1 John 4 and number 7. 4:7. Natin na po kayo? Ready? Beloved? Beloved? 1 John 4:7. Beloved? Beloved? Let us love one another. For love is of God. And everyone that loveth is what? Is born of God and knoweth God. Amen? Be wise, Christian. Huwag tayong mapaglalangan ng diablo. Alright? Huwag mo ngayong masila tayo ng dragon. And the dragon is a dragon. Number 6, discord. Discord. Okay? Kapag mayroong defame, kapag mayroong criticism, pag mayroong pangmamata ng kapatiran, verse number 6, anong resulta? Pakilakas. Okay, discord. Ito na po yung pag-aaway-away. Ito na po yun. Tama yung sabi ng pastor, sa mga Baptist churches, bihira yung naghihiwa-hiwalay dahil sa doctrine. Bihira yun. Nangyayari siya, nagkakahati-hati, bunga ng what? Ito, discord, away-away. Okay? Alright, hindi nila naiisip na kapag nagkaroon ng away-away, ang diablo tuwang-tuwa sapagat yun talaga ang kanyang gustong mangyari. Nakikinig kayo? Amen, Bisan? Amen? Don't forget, that dragon is a dragon. Okay, siya po'y dumarating to steal, to kill, and to destroy. Alright? Discord. Alright? Okay, so don't forget, kayo lahat, pare-pareho, huwag natin kalimutan, yung Proverbs chapter 6, 16 to 19. God hates. Kinapupuotan ng Diyos yung sower of discord. Huwag tayong pagmulan. Huwag kang pagmulan. Huwag kang pag-umpisahan ng pag-aaway-away. Tama ba po rin? Amen? Amen? Mahalaga ng ating prinsipyo pare-pareho is what? Peacemaker. Sapagat sabi ni Kristo Jesus, blessed are the peacemaker. Hindi facemaker. Peacemaker. Amen? Mapalad ka, maligaya ang taong mapagpayapa. Okay, discord. Number 7, defilement. Hindi ko nalagay. Kaya number 7, defilement. Binanggit ko kanina. Defilement. Ito yung dungis. Ito yung dumi. Alright? Ang Diyos, ibig niya, ang church ay maging clean vessel. Malinis na sisidlan. Ibig ng Diyos yan. Sa ganung paraan, tayo po'y mapuspos ng Espiritu
santo. Pero ang diablo, siya po'y nilulukso upang tayo po'y malutaan, madumihan, maputikan. At sa ganun para huwag tayo magamit ng Lord. Defilement. Amen? Amen? So, be careful. Sabihin tayo. Okay? Don't forget 1 Corinthians 3:16 to 17. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng 1 Corinthians 3:16 to 17. Sabi tayo. Sabi po tayo. Unang Corinthians 3, 16 hanggang 17. Alright. Defilement. 1 Corinthians 3:16 to 17. Okay. Tayo lahat, know ye not that ye are the temple of God, and the Spirit of God dwelleth in you. If any man defile, okay? If any man defile the temple of God, ang sino bang kanyang dumihan ang templo ng Diyos, siya gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Amen, isa? Mag-iingat tayo na huwag natin madumihan ang bahay ng Panginoon. Okay? Defilement. Alright? Kaya nga, be prayerful, isa. Magdalaginan tayo sa isa't isa. Amen? Amen, isa? At huwag kang mawala sa Bible preaching ng church. Yan, ito ang paraan Diyos para malinis ka, mahamon ka, para makundi ka, balibyo ka, maikuli ka. Ito yung kanyang kaparaanan. Amen? Amen? Sa iba, ang preaching ay foolishness. But to us, na say, it is what the power of God. Upang tayo dinising, palahan. Alright? Okay, number 7, disobedience. Number 8, disobedience. Okay, disobedience. Okay? Pagsuway sa Panginoon. Alright? Huwag nga kalimutan, kapatid. Simple lang ang nangyari sa ating nuno. Sinuway nila ang Panginoon. Amen? Naging masuway sila. Huwag din natin kalimutan, simple din na kung bakit nireject na inayawan ng Diyos si King Saul. Disobedience. Parang isa, simple din na ang paraan kung bakit si Achan, ang kanyang asawa, mga anak, biyanan, magulang ay nangamatay na lahat. Diba? Pinumasahan ng Diyos ng kamatayan. Bakit? Disobedience. Disobedience. Tutuksuhin ka ng Diablo na suwayin ang iyong Panginoon. Alright? Hindi siya titigil. Parang isa, hindi siya titigil. Tutuksuhin ka ng suwayin ng Panginoon. Alright? The dragon is a dragon. Alright? Balik mo ko 1 John 4:15. Sabi ng Bible, if you love me, keep my commandments. Ang Kristiyano na totoo umiibig sa Diyos, nag-iingat ng kanyang mga utos. Also in the book of John 14, verse 21. John 14:21. John 14:21. The Bible says, he that hath my commandments and keepeth them, he it is that what? Loveth me. Ang siyang mayroong aking mga utos at hindi kanya tinutupad, siya nga ang umiibig sa akin. Okay. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Okay. And I will love him and I will manifest myself to him. Alright? But the dragon is a dragon. Uudyukan ka niya, hihikayatin niya ikaw, mag-aalok sa sayo ng maraming paraan upang iyong suwayin ang Panginoon. Alright? But nawa, yung pag-ibig natin kay Kristo ang magibago pa rin. Na siya nagsabi, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen? At sa book 1 John 5:3, sabi ng Lord, and my commandment are not grievous. Hindi naman mahirap lahat ng commandment ko. Nakikinig ba kayo? Amen, listen? At ang bawat
commandment ng Diyos, tandaan nyo, idagdag nyo, ay ibinibigay niya sa iyo, hindi para siya mag-benefit. Ikaw ang mag-benefit. Para sa iyo. Very good, but the dragon is a dragon. So beware. Amen? Amen? Maghihanda ka. Alright? Kaya, sabi ng 1 Peter 5:8, be sober and be vigilant. Okay? Be sober. Maging seryosong Kristiyano ka. Maging wise ka. At maging vigilant ka. Ready lagi. Alright? Okay? And don't be destroyed by the dragon. Because the dragon is a dragon. So, oras na umaatake ang diablo, ano madalas ang iyong ginagawa? Kapag ang diablo ay umaatake, ano ang iyong ginagawa? Let's pray. Oh, yeah, tama, pray. Pray. Alright. Tama, pray. Pero, kagad ka bang bumabaya pa? Yes, bring the Bible. Tama, bring the Bible. Tama. Pero kagad ka bang bumabaya pa? Tama mag-pray. Tama mag-sa Bible. Tama mag-memory verse. Pero gusto kong makita ninyo paano hinarap ng Panginoong Kristo si Satanas, the dragon. Lahat ng tukso ng diablo, sinagot niya ng salita ng Diyos. Amen? At sa bandang muli, pinalaya siya niya. You may listen? In the book of James, chapter 4, six to 8. But He gave them more grace. Yes, bibigyan ka ng Diyos ng biyaya para magtagumpay ka. Alright? Verse 4, He said, God resisted the proud, but He giveth grace unto the humble. Number 7, submit yourself. Magpasakop nga kayo sa Diyos. Okay, then what? Itakwil ninyo sa lansangin ninyo, itaboy ninyo ang diablo at siya'y lalayas sa inyo. Then what? Lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa iyo. Amen? Yes, pray. Pray. Okay? Amen? But resist the enemy. Itakwil mo ang diablo. Amen kasi? Itakwil mo ang diablo. Alright? Nakakaramdam ka ba? Madalas? Na hindi ka na umagahin? Ha? Nag-iisip ka pa madalas na hindi nakatawag buti ng umaga. Pero wala nakikita problema sa iyong kasama mo sa bahay. Di ba alam eh? No, saan ang galing? Saan ang galing? Isip ka rin, nakikinig ka sa akin? Okay, the dragon is a dragon. Amen? Lord, sabi mo, my time is in your hand. So, Diablo, lumayo ka sa akin, alsin mo itong tao nito in the name of Christ. Lumayo ka, Diablo. The Lord is my shepherd. Are you with me? Then thank you, Lord. Amen? Submit. Draw nigh to God. Then resist the devil and he will flee from you. Last kang nakakaramdam, may mabigay kang sakit, na hindi lang makita ng doktor. Bakit nakakadama ka ba ng gano'n? Hindi mabigay akong sakit, hindi lang nakikita ng doktor. Hindi nakakaya ng doktor ka na. Walang nakita sa'yo. Baka mamaya hinahanap mo, makita mo, tsaka ka ba natakot? Ayun, nakita mo siya, tsaka ka ba natakot? Salamat ko na nakikita siya problema. Isip ko na lang yun. Now, sino naglalagay sa'yo? The dragon is a dragon. Huwag kang padaya. Wag. Okay? Wag. Alright. Hindi mo, diyan lumayo ka sa akin.
dalhin mo itong takot na ito. Sabi ng 2 Timothy 1:7, my God hath not given me the spirit of fear, but of power, love, sound-mind. Diablo, I resist you in the name of Christ. Lumayas ka. Amen? Ako'y pag-aari ng Diyos, hindi sa'yo. Nakikinig ka sa akin? Pag bumalik ulit, tinatin ko, yung una mong ginawa, gawin mo ulit. Don't forget, 4 na ulit niyang tinukso ng Panginoon. Amen? Number 1, tinukso, sinagot niya, tumigil. Pero bumalik ulit. Diba? Tinukso naman. Kinuntan tayo, tumigil. Bumalik ulit. Hanggang ika-4. Bandang ulit pati ika-4, tumigil na siya. Pero kung paano siya itinawin ni Jesus nung una, ganoon din hanggang sa ika-4. Ganoon din sa iyo. Amen? Amen? Humble. Be humble to God. Submit. Draw to God, then resist the devil and he will flee from you. Amen? Be sure lang na wala siyang maisusumbat na tinataguan mo sa lahat. That's a Bible then. That's verse number 8. Kaya importante po sa atin, importante sa atin yung 1 John 1:9. Kapag nagkasala ka, kaagad mong i-confess sa Lord para hindi maisumbat, hindi magamit ng diablo sa iyo. At takutin ka. Okay, notice verse number 7. Submit yourself, therefore, to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse. Cleanse. Cleanse your hands, ye sinners, and what? Purify your heart, ye double-minded. Paliwanag, huwag mo siyang magdudahan. Binasa rin kayo na? Lift up your what? Holy hands, and cleanse. Malinis ako, Lord, wala ako. Amen? So wala siyang malusumag sa iyo. Are you with me? So the trouble is a dragon, pero salamat. Napagtagumpayan siya ng Panginoon, magtatagumpay din tayo. Amen? Hindi ka dapat na paglalangan. Hindi ka dapat nagagawang magiging parang kawawa. Huwag mo hayaan. Huwag mo hayaan. Anak ka ng Diyos, tagapagmanang ng Panginoong Kristo. Amen? Ikaw ay Kanya. Hindi ka dapat maging laruan ng tiyan. Alright? Tayo na rin kami.